Hello po mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay maibabahagi na naman po ako sa inyo. Tungkol po syempre sa atin pong mga piso wifi na kung saan ang tip na ito mga kaibigan ay para sa mga kaibigan natin dyan na naghahanap po ng solusyon na kailang mapiso wifi na kung saan ay sobrang bagal nga po mga kaibigan. So ano yung tip na ibibigay natin sa araw na ito mga kaibigan? Sundan nyo lamang po ang video natin at baka po ang video na ito mga kaibigan ay makakatulong po sa inyo. Bago ang lahat mga kaibigan, ay gusto ko lamang pong i-shoutout ang lahat po ng atin pong mga kaibigan na nag-join po sa atin pong pa-member po mga kaibigan. Gusto ko pong i-shoutout mga kaibigan, ang kaibigan natin na si Jel Suelo, si Sir Joel, Sir Orlando. Sila po yung mga kaibigan natin na magpapa-shoutout mga kaibigan. At ito nga po pala si Pastor Richard Maxino, Jadismar Iniero at ang MPM Band. So yan po yung mga kaibigan natin mga kaibigan na gusto po nating i-shoutout sa araw ho na ito. Kung gusto nyo naman pong mag-join sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan, ay click lamang po ninyo ang join button ho natin na sa screen ho ninyo. At mura lang naman po mga kaibigan yung monthly po natin na ibibigay. At ang sagon po ay makakatulong ho kayo sa paglago po ng atin pong YouTube channel. At sa lahat din po ng mga baguhan natin na mga kaibigan dyan, na ngayon pa lamang po napadpad sa atin pong YouTube channel, huwag nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like po ng ating video, mag-share din po ng ating video mga kaibigan, at ang pinaka-importante sa lahat, na i-click po ninyo ang atin pong notification bell, at nang sa ganun ay magiging aware ho kayo sa lahat po ng atin pong mga bagong i-upload na mga video tutorial. So ito na po mga kaibigan ang ibibigay ko po sa inyo kung anong board na piso wifi ang ima-match natin dun po sa atin pong USB LAN at sa antena po natin mga kaibigan. Napaka-importante at napakahalaga po na alam ho natin to sa atin pong mga piso wifi, at nang sa ganun po mga kaibigan ay magiging working ho talaga yung piso wifi ho natin at hindi ho talaga tayo madi-disappoint. Dapat meron ho tayong kaalaman sa pagbili po natin ng atin pong mga piso wifi. Kasi kadalasan mga kaibigan, marami pong mga kaibigan natin dyan na naghahanap po ng mga mamahalin o di kaya mga higher specs or high specs na mga piso wifi pong mga kaibigan, pero napakadami pong mga nadi-disappoint kasi nga po yung pong expectation ho nila ay hindi nga po nasusunod sapagkat meron pong mali doon po sa setup na atin pong ginagawa o doon po sa atin pong binibili ng mga piso wifi. O di kaya mga kaibigan, kung baguhan pa tayo sa pag-build po ng ating piso wifi, ito po ang dapat natin pong bantayan po mga kaibigan. Dapat magka-match po yung board natin hanggang sa antena ho natin mga kaibigan para magiging smooth po yung pong daloy po ng ating pong internet po mga kaibigan. So ito na po ang tip na ibibigay ko po sa inyo. So ito po yung illustration natin mga kaibigan o diagram ho natin. Ito po mga kaibigan, halimbawa na lamang po meron ho tayong 150 Mbps speed ng atin pong internet. Halimbawa po mga kaibigan, yan po yung atin pong gagamitin sa atin pong internet para po sa atin pong piso wifi. So ngayon meron po kayong setup or piso wifi mga kaibigan na mayroon pong board na Orange Pi 1. Ngayon po mga kaibigan, ang Orange Pi 1 po, meron po akong video nito. Ito po mga kaibigan ay limit lamang po siya sa 100 Mbps sapagkat ng giga po yung pong ports ng RJ45 ng Orange Pi 1 at saka ng Orange Pi PC po mga kaibigan. Halimbawa nga po, meron pong Orange Pi 1 yung pong nakaset sa piso wifi ho ninyo. So, isipin ho natin na ito nga po talaga ay limit lang sa 100 Mbps. So, halimbawa mga kaibigan, meron ho tayong 30 clients. Tapos internet na ho natin is limit lang siya hanggang 100 Mbps. So, hindi ho talaga perfect mga kaibigan na aabot ho yan ng 100 Mbps. So, palagay natin meron pong 3 Mbps each yun pong atin pong mga client, mga kaibigan, okay? So, ayan yung maibibigay natin sa atin pong 30 clients, sa atin pong example lamang po 100 Mbps. So, pag sabihin nun natin 1 to 2 to 3 Mbps po mga kaibigan, siyempre, nasa mababa pong speed, yun pong makakamit ho ng atin pong client. Kung halimbawa nga lamang po, ay nasa 1 to 2 to 3 Mbps. Kasi yun talaga po yung kaya nun pong speed na ito. Maliban na lamang po mga kaibigan, kung aabot po ng 8 to 10 Mbps each sa client ho natin, yan po talaga ay naka-ultra high definition po talaga yan mga kaibigan. So yun po yung speed na makukuha ng atin pong mga client. Kaya huwag ho tayong magtaka kung yun po nakukuha po ng atin pong mga client is 2 Mbps lamang po, ay meron ho talagang mga buffing po yan. Pero kung papatong lang po ito ng 7 to 10 Mbps, so expected ho talaga, lalong-lalo na sa gaming mga kaibigan, smooth po talaga yun pong atin pong performance ng atin pong mga piso wifi. Yun nga lang, meron mga kaibigan natin dyan na gumagawa po ng mga anti-lag, yung mga tinatawag ho na mga gaming priority.
So alam naman po natin na yung pong mismong mga software natin pong ginagamit mga kaibigan ay meron naman po yung mga gaming priority na nilalagay. Kaya hindi na po kailangan paglalagyan pa natin ng iba pang accessories. Yun nga po sinasabi nila na anti-lag. Tapos pag bibili ng anti-lag, yun naman, yung nangyayari doon is nagiging disappointed nga po talaga kasi hindi nga po nakamit yun po kanyang expectation sa kanyang piso wifi po mga kaibigan. Ito po talaga yung atin pong i-consider. Dapat meron tayong mga internet speed na talagang nagka-match dun po sa board na atin pong gagamitin. Halimbawa nga lang po, gumagamit lamang po kayo ng 50 to 30 Mbps. So, i-divide nyo yan sa client na goal ho ninyo. So, prospect ho ninyo. Halimbawa, 15 Mbps lamang po yan. So, kung maramihan na po maibigan, expect ho talaga tayo na meron po talagang mga lag na magaganap o mangyayari po sa atin pong mga client. So, ito mga kaibigan, dapat ho talaga natin tong alamin para hindi ho tayo manghuhula na lamang po sa atin pong mga piso wifi at ng kung ano-ano na po yung atin pong mga gagawin. So ito po mga kaibigan again, meron po tayong 3 Mbps each sa atin pong 30 clients. Kung halimbawa naman po ay sasagad ito ng 100 pero hindi po ito sasagad po mga kaibigan. So ngayon, ang maganda din po mga kaibigan, dapat tingnan din po natin yung pong atin pong mga pag-speed test ho natin. Okay? So, dapat, mga kaibigan, halimbawa na lamang po, ito po yung napakataas na po nito. Halimbawa lang naman po, example lamang po ito. So, halimbawa, mga kaibigan, meron ho tayong 9 Mbps na download. Tapos, yun pong upload ninyo is 9 Mbps din. So, maganda po yung performance na atin pong internet speed. Pero, mga kaibigan, ito tandaan natin, dapat po, mas mataas po dapat ang uploads ho natin. Doon po natin makikita na maganda po yung pang performance ho natin, ng ating pong gaming sapagkat ang streaming or gaming po maibigan ay nangangailangan po yan ng mataas na upload. Kaya nga po maibigan, mas maganda kung mataas yung upload kaysa download. Hindi ko naman so sinasabi na dapat mababa ho talaga yung download. For example, ganito po maibigan, 9 Mbps yung download. Dapat yung atin pong upload nasa 15 or 14 Mbps. Mas mataas siya kaysa download po mga kaibigan. At eto mga kaibigan na yung ping naman niya is dapat mababa lamang. For example, nasa 12 or 10 po mga kaibigan, okay na po yan. So 20, okay na din po yan. Basta ang tandaan lamang ho natin, i-check po ninyo ang inyo pong mga vendor, speed test ho ninyo. Kung makikita nyo po ay ang download ay 9 Mbps tapos yung upload ho ninyo ay 0, lagay natin 1 Mbps. Malaking problema ho talaga yan sa performance po. Kapag pag-uusapan ho natin ay about po sa paglalaro po mga kaibigan online or gaming performance po mga kaibigan. So ito yan mga kaibigan, dapat alam natin para hindi po magiging problema yung speed test natin. So dapat pag Orange Pi 1 po yung atin pong ginagamit kasi limit lamang po siya sa 100 Mbps. Bumili ho kayo ng mga USB na 100 Mbps din siya. Ng giga mga kaibigan. Limit siya sa 100 Mbps. Kasi nga po, 100 Mbps lamang din po. Yun pong atin pong gamit na board. Kung bibili ho tayo ng mga 300 Mbps, kung bibili lamang ho tayo ng 1,000 Mbps, so magiging sayang lang din kasi 100 Mbps lamang po yung board natin at hindi po sila magiging match. So isa to sa mga giging problema mga kaibigan sa atin pong performance po ng atin pong piso wifi. Yun nga po, minsan mataas yung download, mababa yung upload. So, hindi po magkapareha. Tapos, mga kaibigan, kung ang gagamitin natin dito is giga, minsan naman po, mga kaibigan, ay napakataas po ng ping. So, ito dapat ang ima-match natin dun po sa atin pong board na giga lamang po. So, gagamit tayo ng USB 2.0 para maganda yung performance ng atin pong piso wifi. Tapos, syempre, yung atin pong antenna maibigan, kahit 1,000 Mbps po ito ang kayang dalhin. So, useless lamang po kasi yung atin pong internet ay nasa 100 Mbps lamang or 50 Mbps. At yung kayang dalhin ng ating board is 100 Mbps lamang po maibigan. So, ngayon, dapat, ang antenna din natin is okay na po yung 100 Mbps. So, okay na po yun maibigan. Yun lang po ang kaya niyang dalhin. So, 300 Mbps is okay na din po yan. So, kung bibili ka pa ng 1,000 Mbps, syempre, tandaan natin na yung atin pong board is hanggang 100 Mbps lamang po mga kaibigan. So, ayan po yung atin pong tip na ibibigay po sa inyo. Syempre, paggagamit din po tayo mga kaibigan ng mga gigaports po ng RJ45 ng atin pong mga board. Halimbawa po ay ang Raspberry Pi po mga kaibigan. Ito po ay giga mga kaibigan yung RJ45 ports po dyan. Ngayon, siyempre gagamitin natin yun pong mga USB 3.0 o 1,000 Mbps mga kaibigan o giga na mga USB tulad natin pong sinasabi. So, make sure na bibili ho tayo ng mga original
na talagang giga po yung atin pong mabibili. Syempre, dahil nga po is pang malakasan yung gusto natin, meron pong mga Wavelength X 1.8 or X6 3000 na pang outdoor na kaya pong dalhin yung pong 1000 Mbps mga kaibigan. Yan po ay magmamatch po yan lahat sapagkat giga po lahat ng mga ports po niyan mga kaibigan, or 300 Mbps. Okay na din po kung ang inyo pong internet ay hanggang 100 to 150 to 50 Mbps lamang po mga kaibigan. For example mga kaibigan, meron kang Vendo. So ngayon, meron kang plan na 500 Mbps. Napakagandang partner mga kaibigan. Ipares po ng atin pong ganito pong setup. Meron tayong giga na board, giga na USB to LAN, at saka giga din na antenna. Ayan po mga kaibigan, talaga ay pang malakasan na piso Wi-Fi. Pero kung bumili ho kayo ng board na giga, tapos partner po ninyo ay ito pong USB 2.0 hanggang 100 Mbps lang, so yung labas niya is hanggang 100 Mbps lamang po maibigan, ano? Magiging useless lamang po yung ating giga kung ang labas lang naman po is 100 Mbps. Kung ang goal ho natin ay talagang pang malakasan yung internet speed po mga kaibigan, ano? Pero again, yun pong verify mga kaibigan, kung partner ho natin yun pong mga USB to LAN na gaya ho ng 2.0, yun nga po, mayroon po tayong mararanasan na magiging problema po dyan kung maramihan na po yung atin pong mga client. Kaya ito pong tip na ito ay sana makatulong po sa inyo mga kaibigan. Kung ito man po ay nakakatulong sa inyo at bago pa lamang po sa inyo, sana naman po ay share ho ninyo ang video na ito, i-like po ninyo ang video na ito mga kaibigan, at syempre pag-subscribe na din po ng atin pong YouTube channel. At ito ang pinaka-importante sa lahat, i-click po ninyo ang atin pong notification bell, at nang sa ganun sa mga bagong video natin na i-upload ay magiging aware ho kayo mga kaibigan. So yun lamang po sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat, and God bless us all.